Nako po mga kababayan, Amerika, President Trump nagbabala na sa Iran dahil nga po sa nangyayaring protesta po sa Iran, no? Grabe yung namatay na mga kababayan. Halos 2,000 na daw na katao ang namamatay sa protesta doon sa Iran. At itong si President Trump nagbabala na sa Iran. At posibleng girahin na itong Iran mga kababayan dahil nga sa nangyayaring patayan, no? So panoorin ho natin itong balita dito po sa Net25 News Information sa mata ng Agila. Eto na po mga kababayan. Matindi itong pahayag ni Trump na ikakagulat nyo po ito. Donald Trump, nagagawa ang Estados Unidos ng agarang aksyon laban sa Iran sakaling ituloy nito ang pagbitay sa mga nagpoprotesta. Yan ay matapos nilang sabihin kamakailan sa mga Iranians na paparating na ang ipinadala niyang tulong. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. The killing looks like it's significant, but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. So, and we'll act accordingly. Ayan Trump, tumitindi ang banta sa Iran. Ayan, dahil nga po sa matinding patayan ho doon. Grabe no mga kababayan, 2,000. Hindi ho yun biro mga kababayan, 2,000 na ang namamatay. Grabe. Matindi na ho ang nangyayari doon. So, kaya itong si Trump ay aaksyon na. At mukhang yung pinaka-leader nitong dito sa Iran ay anuhin na rin. Mukhang dadakpi na rin mga kababayan para matapos na itong kaguluhan dito sa Iran, no? Dahil sa matinding protesta. Dahil nga matindi rin po yung nangyayari sa Iran, no? Grabe yung palitan ng pera nila, no? Yung piso kontra dolyar. Grabe mga kababayan. Hindi ako nagkakamali, parang 1 million. Ang 1 million ata sa kanila, $1 lang mga kababayan. So, i-correct nyo po ako mga kababayan kung mali po ako ng ano, no. Yun yung mga naririnig-rinig kong balita. So, tuloy po natin. May mga ulat na ring lumabas na posibleng bitayin ng isang relihista na dinakip umano noong nakaraang linggo. Pinangangambahan rin ng mga residente na marami pang kahalintulad na kaso ang hindi pa nalalantad sa publiko dahil sa internet and communication blackout. Samantala, sinuportahan ni exiled Crown Prince Reza Pahlavi ang pagsasagawa ng agarang aksyon ng ibang bansa. Matagal nang nais ni Pahlavi na magbago ang sistema ng gobyerno sa Iran. A lot of people are ready to step in. There's a counterpart outside that in a sort of hybrid system can help one another in that process. And I think the important thing is to be able to protect their identities to the very end so they're not prematurely exposed, which is why it's not so obvious that we can ask them to, show up and not be immediately endangered. So we have to be very careful about that. But we are constantly in dialogue with them, preparing that transfer. So as soon as this regime collapses, we can immediately engage those forces within. On Capitol Hill. Patuloy namang pinag-iisipan ng Administrasyong Trump ang mga military options at iba pang mga hakbang para makapasok sa Iran. Ayan, nag-iisip na mga kababayan katulad to nang nangyayari sa Venezuela, no? So, ilang minutes lang mga kababayan, di ba? Or ilang oras lang pala, no? Na plinano yung pagpasok sa Venezuela at nakuha na nga nila itong si Maduro, no mga kababayan. So alam naman natin pagdating sa mga ganitong aksyon, no, at estratehiya ay matindi ho ang Amerika mga kababayan sa mga ganitong kaparaanan. So tuloy natin mga kababayan. Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang kumpirmadong nasawi sa mga protesta sa Iran. Yan ay batay sa datos ng US-based group na human rights activists in Iran. Sa bilang na ito, 1,850 ay mga nagprotesta, 135 naman ang nasawi sa bahagi ng gobyerno, 9 ang menor de edad at 9 ang sibilyang nadamay lamang sa mga kilos protesta. Kawawa naman yung mga nadamay lang, no? Siyam.
Sinabi ni human rights activists news agency Deputy Director Skylar Thompson na may 779 kaso ang patuloy na sinusuri at iginiit na kahit ang kumpirmadong bilang pa lamang ang nailalabas ay napakataas na. We have verified over 1,850 to be exact protesters killed. We have 779 additional cases. Ayan, we have 779 additional cases under review. So, ibig sabihin, mayroon pang 779 mga kababayan. Under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. One death is too many deaths, but we have a really high number now. And the way that we verify this information as an organization is really no different than the way that we collect information in less sort of sensitive times. We have developed and maintained a large network across the country since the inception of the organization. And so in order to verify information, we rely on that in-country network. Everything that we produce as verified information has been confirmed with a primary source inside of the country. Aminado ang human rights activists na bumagal ang pagkuha at beripikasyon ng impormasyon dahil sa malawakang internet at communication blackout na ipinatupad ng mga otoridad sa Iran. Yun pala yung nangyari mga kababayan, no? Ayon pa sa mga analysts, posibleng mas mataas pa sa 2,000 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Grabe mga kababayan. Sa kabila ng patuloy na kaguluhan, itinanggi ng mga diplomat at analysts ang mga umano'y senyales ng pagkakahati-hati sa hanay ng security forces na maaaring magpabagsak sa pamahalaan. So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito no, sa nangyayari sa Iran mga kababayan? At dito rin sa matinding banta ni President Trump dito sa Iran mga kababayan. So ngayon panoorin naman natin itong mga kababayan, itong sabi dito, Iran handa sa digmaan. Ito. Want bright glowing skin? Experience Vaseline Serum Lotions. Feel the Ayan, sabi dito, Iran handa sa digmaan ngunit bukas sa negosasyon. Ayan. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na handa ang Iran sa digmaan ngunit bukas pa rin sa negosasyon. ما خواهان جنگ نیستیم ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. در این حال همونطور که بارها گفتم ما برای مذاکره هم آمادگی داریم. Ayon kay Araghchi, ang sitwasyon sa Iran ay kontrolado na matapos ang paglala ng karahasan na may kaugnayan sa mga protesta noong nakaraang linggo. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na maaaring makipagpulong ang Estados Unidos sa mga opisyal ng Iran kaugnay ng mga karahasan laban sa mga nagpoprotesta. Inakusahan naman ng mga otoridad ng Iran ang Estados Unidos at Israel na siyang nagpasimula ng kaguluhan sa Tehran. Ayon sa kanila, ginagamit umano ng dalawang bansa ang mga terorista upang lumikha ng kaguluhan sa layuning pahinain at hatiin ang Iran para sa sarili nilang interes. Nagsagawa naman ng mga pro-government rally sa iba't ibang panig ng Iran nitong Lunes upang kondenahin ang tinawag nilang mga riot na suportado ng international bodies. Tutol din ang mga rallyista sa umano'y panghihimasok ng Estados Unidos at Israel. Ayun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? Matinding, ito, nangyayari, no? Lalo na yung kanina, grabe, 2,000 na mga kababayan yung namatay. At mayroon pa daw 779 ang inuulat pa. So, hindi pa makonfirm dahil nga sa nangyayaring internet blackout sa iba't ibang lugar sa Iran mga kababayan. So matindi ho ito mga kababayan dahil hindi ho biro yung ganong namatay, no? Ang dami ho nun mga kababayan. Talagang malalaman po yun ng iba't ibang bansa
At marahas po yung mga nangyari na yon. At ayun nga sa isang Iranian din na willing daw sila na makapag-negotiate sa Amerika dahil nga matindi na daw yung nangyayaring patayan, no, sa Iran, mga kababayan. At ayun, hintayin natin yung action ni President Trump kung ano nga pa yung magiging action niya para makapasok daw yung US Army sa loob ng Iran, mga kababayan. So mag-comment po kayo, mga kababayan, ano masasabi niyo dito sa mga nangyayari, no, sa Iran at dito sa pahayag po ni President Trump sa kanyang matinding banta dito sa Iran. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po.